to dwell forever in your house, that I may gaze on your loveliness all the days of my life. Save your people, Lord. Show us the ways to come home. We have been wandering far from your love. Save your people. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, habang pinagdarasal natin ang ating mga iba't ibang intensyon, inaasam sa ating buhay, hinihiling ko po na isama niyo ako sa inyong dasal din. Dahil sa araw na ito, aking pinagdiriwang ang 13th Presbyteral Anniversary ko bilang pagkapari. Isang grasya ang pagkapari, pero mahirap ang buhay ng isang pari. Dahil ang demonyo, isa sa mga sinisiraan niya, tinitira niya, ay ang pinakapinuno ng simbahan. Dahil kung wala ang namumuno, kalat ang simbahan. Kung paano maririnig natin sa Ebanghelyo ang ating Panginoong Jesucristo na ang tumutulong, pero siya pa ang pinagsabihan ng masama. Nagpapalabas daw siya ng masamang espiritu. Minsan, masakit na karanasan yan, na tayo nang naglilingkod, tayo nang may mabuting loob, tayo pang pag-iisipan ng masama ng ibang tao. Kaya nga hindi natin masisisi ang ibang tao na mas piliin pa nilang maging masama. Pero mga kapatid, kahit na mahirap, kahit na masakit, kahit na may pagsubok, piliin nating maglingkod, piliin nating magmahal, piliin natin na sundan natin ang yapak ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang dahil merong naghihintay sa ating gantimpala, o hindi dahil ito talaga tayo. Tayo ay ginawang mabuti ng Diyos, tayo ay mula sa pagmamahal niya, kaya meron ka pa ring maibibigay na mabuti, maganda sa iba. Kaya naman mga kapatid, alalahanin natin ang mga pagkakataon na kung saan mas pinili natin magkasala kaysa sa maging tapat sa Panginoon para tayo'y makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayon ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit. Upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay, kami lalong sumisigasig. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin
at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan ating papurihan. Ang batong kublihan natit kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan nang may pasalamat. Siya ay purihan ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba. Sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Pagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos, sa Kanya tayo'y dumulog at manunumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki.
At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nagilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanilang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas sa mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang tao malakas at nagsasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At bago po ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa lahat na nag-greet sa akin online, sa aking mga parishioners, sa ating mga kaibigan, sa aking mga pamilya, kamag-anak. Maraming salamat po sa inyong greeting. Tinatanong po nila anong aking wish. Ngayong 13 years na akong pari. Hindi ko po birthday ha, anniversary ko po bilang pari. Sa mga nagtatanong po ilang taon na ako, 40 years old pa lang po ako. Sa April po ang aking birthday, magpo-41 na ako. But today I am celebrating my 13th sacerdotal or presbyteral anniversary. Wala po akong wish, panalangin. At 3 po ang aking dasal. Una, health, kalusugan. Naranasan ko po kasi pagtungtong ko ng 40, ang dami ko na pong nararamdaman. Sabi po nila, life begins at 40. Di po ako naniniwala doon. Maintenance begins at 40. Meron na rin po akong parang calculator. Alam niyo po yon, nilalagay mo yung mga gamot mo. Monday, Tuesday, AM, PM. Sabi ko, tanda ko na. Meron po akong mga gamot para sa sugar, para po sa uric, para po sa aking cholesterol. Valedictorian po ako. Nagba-blood test po ako. So please, pray for my health. Dahil hindi ko po magpapatuloy itong aking serbisyo, ang aking mission, kung mahina ang aking katawan. At request ko lang po sa mga nag-i-invite sa akin palagi, kumain. Maawa naman kayo sa akin. Huwag niyo na akong papakainin ng matataba. No? Kahit na ang favorite ko po crispy pata, please. No? Have mercy on me. Diet muna po tayo. No? So that is my first prayer. That God would give me health so that I may continue to serve Him and to serve you. But my second prayer is, I pray for more joy. I always say this, that happiness is a choice, but joy is a gift. Mahirap din pong naglilingkod na hindi ka masaya. Di po ba? Nakakapagod din po ang buhay ng isang pari. Lalong-lalo na po, ang dami po nakakapanood sa akin, pumupunta po dito sa parokya, ayaw ko naman pong pinapahiya, kaya kahit na pahinga ko po, minsan ako ay tatayo, bababa, just to meet yung mga bumibisita sa akin. So,
kulang po ako sa pahinga. Kaya nga, ang tawag ko na sa sarili ko, ang paring walang pahinga. Pero kahit na pagod, I always ask the Lord to give me the grace of joy. Maging masaya, matuwa, kahit na ako'y pagod sa paglilingkod, sa pagtulong sa mga taong nalulungkot at nahihirapan. But the third and last, it's not for me. It is for the world. I pray for peace. And please join me in this third prayer. Let us pray for world peace. Sabi po nila, may panganib na tayo papasok na sa World War III. Kahit na malayo po tayo sa Middle East, apektado pa rin po tayo. Siguradong may panganib po sa ating food security, energy security. At sino po ang kawawa? Tayong lahat. Ibig sabihin may pera ka ngayon, safe ka na. Hindi po ba? Wala pong nananalo sa gera. Kaya pagdasal po natin na ang banal na espiritu, pukawin, hipuin, ang isip at puso ng bawat isa nito mga bansang nagigera. Naway tigilan na nila ang digmaan. Amen? Muli po sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong mga greetings. Meron pong isang kwento tungkol sa isang maliit na bata. Takot na takot daw po siya sa kanyang anino. Takbo na daw po ng takbo itong bata. Paikot-ikot kasi tinitignan niya, sinusundan siya palagi ng kanyang anino. Hanggang napagod po itong bata, bumagsak na lang. Padaan po yung tatay niya, nakita niya, itong kanyang anak, exhausted, pagod na pagod. Sinabihan siya, sabi, "Anak, kung gusto mong mawala yung anino mo, huminto ka at tumayo ka lang malapit sa liwanag." Ganda po, no? Sipin niya po yun. Ang tanong, ano ang anino mo? Ano ang palaging sumusunod sa iyo? Ano yung bagay na ayaw mo pero hindi ka tinatantanan? Mga kapatid, tandaan niyo po, ang demonyo natin sa buhay ay parang anino. Hindi sila mawawala kahit na taguan natin sila, iwasan natin sila, pero nawawala lang ang demonyo kung lalapit tayo sa liwanag ng Diyos. Baka kaya hindi ka tinitigilan ng tukso ng demonyo, linayo mo na ang iyong sarili sa Diyos. Amen? Tingnan po natin ang ating nabasang ebanghelyo. Tanging si Jesus lang daw ang nagpaalis sa demonyo dito sa taong inaalihan niya. At ito po ang mahalagang katotohanan na kailangan nating tandaan. Merong mga laban sa ating buhay na hindi natin kayang ipanalo na mag-isa. May mga demonyo sa buhay natin na hindi natin kayang paalisin gamit ang sarili ng nating lakas. Kaya hindi po ako masyadong naniniwala doon sa mga taong sinasabi nila, "Father, kaya ko naman po na tigilan yung pag-iinom kung gugustuhin ko lang po." Talaga ba? Kung kaya mo pala, bakit hindi mo pa ginawa? Bakit hindi mo pa tinigilan? Bakit patuloy ka pa rin hanggang ngayon? Hindi rin po ako basta't naniniwala din doon sa mga nagsasabi po, "Father, kaya ko din naman na di na ako magbabae." Pangako, promise. Pero ilang beses na po na narinig na mga misis yan sa kanilang mga asawa. Paulit-ulit nangangako, pero ganun pa rin. Di po ba? Ganon din po sa mga mahilig magsugal. Sinasabi nila, "Last na to, huli na lang nataya. Promise, hihintuan ko na." Pero bukas, nandun pa rin sa sabungan, nandun pa rin sa kasino. Mga kapatid, aminin po natin, sa sarili nating lakas, mahina tayo. Mahina po tayo sa tukso, sa bisyo, sa galit, sa inggit, sa pride, sa kasalanan. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, siya nang nagsabi, "Without me, you can do nothing." Pero ang mabuti at magandang balita, ito po. Kung mahina tayo sa sarili natin, malakas naman tayo sa tulong ng Diyos. Ano yung nakasulat sa Biblia? "I can do everything through Christ who is with me." Hindi sinabi ni San Pablo some things. Hindi sinabi ni San Pablo certain things. Ang sinabi ni San Pablo, everything through Christ.
Kung hindi mo kayang talunin ang demonyo, lalong-lalo ng demonyo ng bisyo mo sa buhay, lumapit ka kay Jesus. Kung hindi mo kayang alisin ang galit sa iyong puso, lumapit ka kay Jesus. Kung hindi mo kayang tigilan yung iyong mga paboritong kasalanan, lumapit ka kay Jesus. Dahil ang hindi mo kayang gawin na mag-isa, magagawa mo sa tulong ng Diyos. Ang problema po kasi sa marami sa atin, gusto nating labanan yung masama, yung demonyo, na wala ang ating Panginoong Jesucristo. Pero pag ginagawa natin ito, para tayong mga sundalo na pumupunta sa gera na walang dalang armas. Pero kapag kasama mo si Jesus, kahit na gaano kalakas ang demonyo, mas malakas ka pa rin kapag kasama mo ang Diyos. Kaya tandaan po natin ito. Hindi ka mananalo sa kasalanan sa sarili mong lakas. Pero mananalo ka sa pamagitan ng biyaya at grasya ng Diyos. Kung meron kang demonyo ngayon sa buhay mo, ano man yan, bisyo, galit, inggit, kataasan, lungkot o kasalanan, huwag mo sasabihin, kaya ko itong mag-isa. Ang sabihin mo, pagdasal mo, Lord, alam ko hindi ko ito kaya, pero alam ko tutulungan mo ako. At kapag si Jesus ang kumilos, walang demonyo ang hindi niya kayang paalisin. Di po ba? Kaya nga, mga kapatid, huwag nating hayaan mabuhay ang demonyo sa ating mga loob. Do not let the evil one live in your mind, in your heart, and in your house. Sabi po ni San Pablo, we are the temple of the Holy Spirit. Pero bakit bad spirit palagi ang nabubuhay sa atin? Baka naman kasalanan mo, pinubuksan mo yung pintuan ng iyong buhay dyan sa masama. Kung magiging malakas ka lang, paano? Sa pamagitan ng pananalangin, pakikinig ng salita ng Diyos, paglapit sa Panginoon, magtatagumpay ka laban sa dyablo. Amen? Meron pong isang kwento tungkol sa isang maton, isang siga. Siya po ay nakatira sa isang barangay. Kinakatakutan po siya ng lahat ng mga tao. Napakayabang po nitong taong ito dahil porket malaki yung kanyang katawan. Siya daw po yung pinakamalakas doon. Wala daw makakatalo sa kanya. Pero merong isang matandang lalaki, sinabihan siya, pinaalala sa kanya. Ang sabi, maaaring ngayon malakas ka, pero darating ang araw, merong darating mas malakas kesa sa iyo. Ito daw pong siga, tinawanan lang yung matanda at nagpatuloy po siya sa kanyang kayabangan. Isang gabi, alam niyo nangyari, dinapuan siya ng isang malalang sakit. At kinaumagahan, nanlalambot daw tong lalaki, hindi siya makatayo sa kanyang kama, hindi daw siya makalabas sa kanyang bahay. Napadaan daw po yung matanda, binisita yung siga at sinabihan siya, tignan mo na, dumating ang mas malakas kesa sa iyo. Kasi tandaan mo, ang lakas, panandalian lang. Strength is just temporary. Amen? Mga kapatid, maaaring malakas ang tukso ng demonyo sa iyo ngayon, pero wag mong kakalimutan, mas malakas ang grasya galing sa Diyos. The devil may seem strong, and yet our Christ, our Lord, is stronger. Kaya sa banal na misa pong ito, magpatulong tayo sa Diyos na kapag nararamdaman natin na tatalo tayo'y nadadapa sa tukso, sa masama, sana wag tayong sumuko. Wag lang tayong tumakbo. Wag lang natin iwasan ang masama. Kung hindi, lumapit tayo sa liwanag ni Kristo. Hilingin po natin, naway tanggapin natin ang Banal na Espiritu. Ito ay manahan sa ating mga isip, sa ating mga puso, para tayo maging malakas at magwagi tayo sa masama
ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Habang tayo'y natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway magpanibago at magpatotoo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbubuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pang-aakit ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming makapangyarihan, sa paghahandog namin ng mga panalangin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumubos sa aming kasalanan at kamatayan, na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong nahampanan, katulad ng halimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasampat nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ang aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan, at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng sakinang na mga huwad na kaligayahan. O hindi itaguyad mo kami ng aming makamtan, ang iyong pangakong gantimpalang lantay, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat ng aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo.
kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Minsan isang takip silim, may nagdiwang at may naghalin ng tinapay at alak, pagkain nagmula sa langit. Minsan isang takip silim, may lumuhong nananalangin. Ang tadhana'y huwag mangyari, ngunit kung nais siyang tututin, kasama-sama natin siya. Ang puso natin babaguhin, ang hain niya ay tanggapin, kahit hindi na takip silim. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, na iyong tulungan may sa loob at may sa katuparan. Ang iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa lahat na nag-greet sa akin ngayong 13th Presbyteral Anniversary ko. Sa inyo pong lahat, I am praying for you. May the good Lord continue to bless you and to keep you. Ano po ang aking hiling, ang inyong panalangin. Please pray for me that I would stay healthy, joyful, peaceful. Let us also gather our prayers together. Magkaisa po tayo para sa panalangin ng buong mundo. Naway magtagumpay ang kapayapaan. At tandaan po natin na hindi natin malalabanan mag-isa ang masama. All of us are struggling with sin. Hindi ibig sabihin na ako'y pari, hindi na ako nagkakasala, hindi po ibig sabihin kayo'y madasalin, na hindi na kayo tutuksuhin. Minsan yung mga pinakamalapit sa Diyos, sila ang tinutukso palagi ng masama. Tandaan niyo po, yung mga makasalanan, hindi na kailangan tuksuhin ng demonyo. Nagkakasala na sila eh. Di po ba? Kaya mas matakot ka kapag normal na lang sa'yo yung nagkakasala. Huwag kang mag-alala kung ikaw ay tinutukso ng demonyo. Kasi ibig sabihin, meron kang tama na ginagawa. Kaya anong kailangan natin gawin? Mas lumapit pa tayo sa ating Panginoong Jesucristo, mawawala ang anino ng masama kung tayo nasa liwanag ng Diyos. At ang sandata natin laban sa masama ay ang panalangin, ang salita ng Diyos. At
ang ating paglapit sa Kanya. Remember, we can do everything when Christ lives through us. The question is, are you for Christ or not? Kailangan, pag sinabi mo, ikaw ay para kay Kristo, buong buo, hindi dapat hati ang puso natin. Kung sino tayo sa loob ng simbahan, sana ganun din tayo. Paglabas ng simbahan, lalong-lalo na pag-uwi natin, kapag nakakaharap natin at nakakasalamuha ang ibang tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.